Plus News Updates. Mga balita ngayon, dating Pangulong Rodrigo Duterte nakaharap sa higit 40 counts ng murder ayon sa ICC. Malacanang inaming sinagot ng pamahalaan ang gastusin ng pagbiyahe kay Duterte sa The Hague. Magkapatid patay matapos makuryente sa Negros Oriental. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Formal nang humarap sa pamamagitan ng video conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Netherlands bandang alas 9 kagabi oras sa Pilipinas upang harapin ang mga akusasyon laban sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon sa ICC, pinayagan si Duterte na humarap via livestream sa korte dahil sa kondisyon nito sa kalusugan at sa matagal na biyahe nito mula Pilipinas hanggang The Hague. Ang kanyang former executive secretary na si Salvador Mendialdea ang pisikal na humarap sa ICC bilang legal representative ng dating Pangulo. Sa higit 27 minutes na ICC pre-trial, binasahan si Duterte ng kanyang kaso for the crime against humanity of murder na kinabibilangan ng pagkamatay ng nasa 19 na individual na pinatay umano ng kanyang Davao Death Squad sa Davao City noong 2011 hanggang 2016. Gayon din ang pagkamatay ng nasa mahigit 20 individual dahil sa tokhang ng kanyang administrasyon. Natapos ang pre-trial ng ICC laban kay Duterte matapos ihayag ang susunod na hearing laban sa kanya na nakatakda pang maganap sa September 23 ngayong taon. Inamin ng Malacanang na sinagot nila ang mga bayarin sa pagbiyahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kasama ito sa assistance na binigay ng palasyo sa Interpol sa paghahain ng ICC arrest warrant laban kay Duterte. Dagdag pa nito na dapat kumpleto ang assistance na ibibigay sa Interpol kabilang na ang private jet na ginamit sa pagbiyahe kay Duterte sa The Hague. Samantala, pinaninindigan pa rin ng Malacanang na hindi kidnapping ang nangyari sa pagkakaaresto kay Duterte na siyang idinidiin ngayon ng kanyang pamilya. Magkapatid na menor de edad ang namatay matapos makuryente sa Bayawan City, Negros Oriental kamakailan. Ayon sa investigasyon, naglalakad pa uwi ang 15 anyos na dalagita at ang kanyang 13 anyos na kapatid ng aksidenteng madulas ang dalaga at napahawak ito sa isang service drop wire dahilan upang siya ay makuryente. Agad namang tinulungan ito ng nakababatang kapatid ngunit nakuryente rin ito. Sinubukan pang idala ang magkapatid sa ospital ngunit idineklara rin silang dead on arrival. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.